So, hello sa lahat. Ayan. Time check, um, 11, 11 a.m. So, nag-aantay pa ako sa aking asawa kasi may pinuntahan. So, dahil wala akong magawa, ayan, mag-storytelling muna tayo. So, I want to introduce myself sa inyo, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin at sa nangyari sa akin. So, yan, storytelling tayo ng konti. So, konti lang, pahapyaw. So, kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga suggestion, or kahit na ano, kahit mga tanong ninyo about sa akin, or pwedeng i-comment nyo dyan sa baba. Sagutin po natin. And then, indicate nyo din doon kung taga-asan po kayo para po maalam ko kung hanggang saan nararating yung ating video. And gusto ko din pong i-shout out po muna lahat kayo na nanonood, mga silent viewers, mga kababayan nating mga OFW. Ayan, comment po kayo para po shout out ko kayo sa aking mga susunod na vlog. Kung may mga tanong po kayo, so yan. So start natin. Ako nga pala si Julius, ayan. So, dati, galing po ako sa, hanggang ngayon naman, mahirap pa din kami. Sa napaka-mahirap na pamilya, kabilang kami sa isang indigent family. So, 7 kami magkakapatid. Ang aking magulang is magkasaka. May konti kaming mga tinatamnan ng mais, ganon, na na pinapatanim ng aming lolo. So, pero ngayon, namatay na po ang aking father. So, dati ang yun yung background ng aking family. 7 kami magkakapatid at isa lang po yung babae. Ako po yung pang-apat. So, ako yung pang-apat sa gitna. So, and then, simple lang din po yung aking pangarap na balang araw maiahon ko sa kahirapan yung aking pamilya. Pero, yun nga kasi, syempre, hindi naman po tayo nakapag-aral. After nag-graduate ako ng high school, walang Diyos kahit na gaano kahirap sa pag-aaral sa high school dati, na kahit na wala akong baon, pumapasok pa din. So, nag-graduate naman ako ng high school. Pero after na mag-graduate ako ng high school, hindi na po ako nakapag-college. So, naghanap na lang po ako ng pwede kong pagtrabahuan. So, meron naman ako mga nahanap dati. Naalala ko pa yung aking first job is sa lechonan ng manok dun, o mga ihawan, mga ganon. So, tapos hindi ko rin masyadong, kumbaga, nagtagal naman ako doon, mga 6 months, gano'n. Tapos, dahil sa hirap din ng trabaho, tapos kukunti lang din yung sahod. So, napag-isip-isip ko na umuwi na lang para kahit dito. Magtrabaho na lang sa bukid, parang gano'n. And then, pero dahil nga sa hirap pa din, talaga, ng buhay sa baryo, nag-try pa din ako, lumas pa din ako ng Maynila, naghanap ko anong pwedeng pasukan na trabaho, kahit ano. Pero yun nga, awa ng Diyos naman, nakapasok na naman ako sa isang kantina na all around. So, parang yung kainan, video okay bar. So, ayun, trabaho mo lahat, 2 lang kayo. Tapos tindahan pa. So, lahat, all around ako doon, lahat pinatrabaho ko. Mula pagluluto, paghuhugas, pagsaserve, paglilinis, pag-deliver pa ng kung anong i-deliver. So, hindi ko rin nakayanan. So, yun, kaya uwi na naman ako ng baryo. Tapos, yun, one time, meron din nag-alok na naman sa akin na isang company. So, doon, yun, medyo nagtagal ako doon. Siguro, nasa kulang-kulang 3 taon na nagtrabaho din ako doon. So, medyo lang din yung trabaho. May enjoy kasi nasa field. Nasa field kami halos, nasa area. Makakapunta sa iba't ibang lugar kung saan ka i-assign. So, and then, doon din po nangyari yung aksidente ko.
So, pauwi kami nun. Siyempre, nakamotor. So, hindi ko din po alam yung talagang nangyari. Nawalan ako ng control sa motor, pero hindi pa ako nakainom. So, yun, malala talaga yung pagka-aksidente ko kasi bali yung buto ko sa likod, sa may gulog yung backbone, sa may bandang leeg. Tapos naipit na po yung cord. So, dati talaga mata ko lang yung nakahiga lang ako, mata ko lang yung kaya kong igalaw. Tapos talagang itong mga kamay ko, itong kanan ko mahina. Itong kaliwa ko as in hindi ko talaga siya magalaw. So, walang grip. Paralyzed ang kalahati mula dito. Pababa, wala na pang pakiramdam. Halos ulo ko lang yung may pakiramdam. So, kasi spinal cord injury, cervical po yung tama ko. So, yun. Marami din pong mga pagkakataon na nanganib yung buhay ko. Marami din mga pinagdaan ng operasyon. Pero awa po ng Diyos, ito pa din ako ngayon. So, nagkasalita sa harapan nyo. And then, nagsisikap na mabuhay, nagsisikap na kung paano ko i-deal yung everyday na challenges ng isang spinal cord injury, isang bedridden, halos nakahiga. Tapos mahina yung mga kamay. And syempre, affected yung paghinga. So, lalo na pag mainit yung panahon, hirap akong huminga. So, yun. So, yun po yung sa mga hindi po nakakilala sa akin. So, and then, sa ngayon, ang kalaban ko is yung mga, syempre, halos nakahiga lang, wala namang, hindi masyadong nakakapag, mga complication, gaya po ng bed sores, mga infections. Ayan, yun po yung mga kalaban po namin ngayon sa aming kalagayan. So, yun po, kung may mga tanong pa po kayo, so just comment lang po sa baba. And maraming salamat and sana suportahan niyo po yung aking mga videos. Thank you!